O eto mula sa UNTV News, yung China mga tol, binubuyo lang daw ang Pilipinas para tayo na mismo ang magsimula ng gera. Kasi 'di ba ang China mahilig mambaliktad 'yan. So binubuyo nila tayo, iniinis nila tayo, pinoprovoke nila tayo hanggang sa maubos ang pasensya ng ating mga kasundaluhan at magpaputok na sa kanila. At kapag nangyari 'yon mga tol, alam na masyadong magaling mambaliktad itong China mga tol. Eto nga lang nakaraan, 'di ba, ginigit nila na binangga daw natin sila. Hindi nila napatunayan mga tol, hindi nila napatunayan na binangga ng barko ng Pilipinas ang barko nila. Tapos eto naglabas ng video ang AFP o natapos bigla yung giit nila na binangga sila. Ngayon pinagtatanggol nila yung mga Coast Guard nila, 'di ba? Ang galing nila mambaliktad mga tol. So ito, kumbinsido daw si Commodore Roy Vincent Trinidad na sinasadya ng China na ibuyo ang mga tropa ng Pilipinas sa West Philippine Sea upang magsimula ng gulo. Buti na lang yung mga tropa sa West Philippine Sea talagang kalmado, no? Kung sa iba yun mga tol, talagang ano na yun. Baka hindi na nila napigil ang emosyon nila, baka kung ano na nagawa ng mga yon. Pero trained tong mga to eh. Anyway, panoorin na lang natin to mga tol. Ryan, paano ngayon pinaplano ng ating sandatahang lakas na tugunan ng ganyang pambubuyo ng China? Monica, ayon sa Philippine Navy, babalik sila sa drawing board para magsagawa ng mas maraming plano sa kanilang isinasagawang rotational and resupply mission sa Ayungin Shoal at sa West Philippine Sea para sa kasiguraduhan o katiyakan na din at ng kaligtasan ng ating mga sundalo. Mamaos na yung boses ng sundalo nating sumisigaw no? Ito ang sigaw ng sundalong Pilipino nang kuyugin sila ng mga Chinese Coast Guard noong Lunes sa Ayungin Shoal. Makikita sa mga video ang panggugulo at pandadahas ng mga Chinese sa mga sundalong Pilipino sa harapan ng commission vessel ng Philippine Navy. Ang masakit nun mga tol, ang dahilan natin ayaw natin gumamit ng dahas. Kahit na nakikita natin trespassing na sila mga tol di ba? Ang totoo dapat na ipagtatanggol na natin ang sarili natin sa mga ganito mga tol, sa ibang bansa hindi uubra tong ginawa ng China. Hindi uubra yan. Gawin nila yan sa Japan, gawin nila yan sa Indonesia, sa Vietnam o sa ibang mga bansa. Kahit nga sa Taiwan na madalas nilang tinatakot mga tol, hindi uubra ang ginagawa nila dyan. Dito lang nila sa Pilipinas nagagawa yan. Inambahan ng palakol at tinutukan ng patalim ng mga Chinese ang sundalong Pilipino. Sadyang binangga ang mga rigid-hulled inflatable boat at rubber boat. Hinagisan pa ng tear gas. Pero ginaganyan yung mga sundalo natin ng Coast Guard. Pinagbabato. At tinangay ang mga gamit ng sundalo, mga baril at cellphone. Sa gilid ng BRP Hindi Sierra pa dito Madre nakontento ang mga Chinese, kundi sinira ang reef at rubber boats. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, ang lahat ng ito ay Tingnan mo yung ginawa ayan, sira yung cellphone. Bali Tapos yung mga navigation equipment nila dyan sa rigid boat nila. Wasak-wasak din mga tol. Malamang pinagpapalo ng maso to o kaya pinagpapalo ng kung ano mang gamit nila mga tol Di ba? Kaso ang sigaw ng Pilipinas, di tayo papayag, di tayo papalag, hindi tayo gagamit ng dahas. Lumalaban tayo bare hands. Ikaw mga tol, ano masasabi mo doon mga tol? Pwede kang mag-comment. Agi ng taktika ng mga Chinese upang ibuyo ang mga sundalong Pilipino at hinihintay na magkamali at unang magpaputok para magkaroon ng kaguluhan. Ngunit ayon sa Navy official, hindi nila ito papatulan. Well, actually sa Pilipinas ganun din ang batas mga tol di ba? Naalala ko dati yung balita. Hindi ko alam kung anong channel ko napanood yun. Merong nanloob ng isang bahay. May nanloob ng isang bahay mga tol. Tapos nakita ng may-ari ng bahay yung kriminal, yung nanloob sa bahay nila, dala-dala na yung TV niya. So ginawa niya, parang pinagpapalo niya ata. Hindi ko lang maalala kung pinagpapalo niya.
Ang matindi nun mga tol, yung akyat bahay pa ang may ganang magsampa ng reklamo. Sasampahan niya daw ng physical injury. Parang, hello? Huli ka sa akto, bit mo yung TV, nasa loob ka ng isang property, private property, trespassing ka doon. Actually, pwede ka na nga itumba doon sa loob eh. Anong gusto mo, ipagtimpla ka pa ng kape? 'Di ba? Siya pa talaga may ganang magsampa ng reklamo ah. So parang yung ganong klase ng batas mga tol, no? Umiiral pati sa West Philippine Sea. Biruin mo, nasa loob ng karagatan natin. Nasa loob ng ano natin nasa loob ng ating exclusive economic zone. 'Di ba? Tayo pa yung magkakamali mga tol kapag nauna tayong pumalag sa kanila. Grabe. This will never get into a shooting war. But they would like to push us to fire the first shot. Yun ang labanan yan. Yan oo. This should never get into a shooting war. O hindi daw dapat mauwi sa barilan yan. But they would like to push us to fire the first shot. O masyado daw nila tayong binubuyo para unang magpaputok. Yun ang labanan natin, sabi niyang ganon. You should understand Chinese thought, papatol tayo sa maling paraan. Yun daw ang iniisip ng Chinese mga tol. Na konti na lang maaasar din yung mga Pilipino. Hayaan mo sila una magpaputok. Tapos ilalabas natin sa media tayo may ano na tayo. May panangga na tayo sa kanila. Pwede na natin silang atakihin. Kasi yung nakaraan nga, 'di ba? Naglabas lang ng baril yung mga sundalo doon sa BRP Sierra Madre. Ang balita nila tinutukan na daw sila, 'di ba? Matindi 'yon lalo pa kaya kung nagpaputok na. Understand Chinese thought. Papatol tayo sa maling paraan. Dagdag ni Trinidad, laging nakaangkla sa rules of engagement at international law ang kanilang mga hakbang. Our actions will always be guided by the rules of engagement. It will always be within the bounds of international law. We are here to assert our sovereignty. We are here to ensure our sovereign rights are protected. Tinawag din ni Trinidad na gawain ng mga barbaro ang inasal ng mga Chinese Coast Guard. Di wala umanong karapatan ang mga ito na magsuot ng Coast Guard uniform dahil taliwas ang ginawa ng mga ito sa tungkulin ng Coast Guard na mga laga ng kaligtasan sa karagatan. Yung ginagawa nila, pamingirata, pambabastos, barbaric. I call them a band of barbarians. And in the first place, they have no right to wear the uniform. Coast Guardsmen are supposed to be responsible for safety of life at sea. Their actions endanger life at sea. It does not speak well of a country that wants to be a global power. Aniya, sampal yun mga tol. Sampal yun sa pagmumukha ng mga Coast Guard ng China. hindi nila kayang tiyakin na hindi na mauulit ang nangyari noong Lunes. Ang problema yun ata talaga training sa kanila eh. Aniya, hindi nila kayang tiyakin na hindi na mauulit ang nangyari noong Lunes. Nako. Dahil nasa kamay naman ito ng China. Ang magagawa nila ngayon ay ihanda ang kanilang mga tauhan. Monica, sabi ni Commodore Trinidad na dapat isaalang-alang ng ibang bansa ang ginawa ng China sa West Philippine Sea dahil maaaring gawin din ito ng China sa kanila. Monica, muling magsasagawa ng pagpaplano ang AFP para sa kaukulang adjustment na kanilang isasagawa sa RORA mission sa West Philippine Sea. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Ryan. Grabe no? Grabe yung ginawa ng mga Chinese Coast Guard, no? China Coast Guard o mga pirates of the West Philippine Sea. Mga pirates of the West Philippine Sea. Grabe, sabi nga ni Commodore J. Trinidad, wala silang karapatan magsuot ng uniform eh. Dahil ang mga Coast Guard daw, dapat yan ay nangangalaga sa kaligtasan ng mga tao sa dagat. Etong hindi, nilalagay nila sa kapahamakan eh, di ba? Matindi, matindi. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan mga tol? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.